Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Lijen, nalaman niya na niloloko siya ng kanyang nobyo. Bago siya nahuli ni Lijen, kanina pa niya pinapanood sa pamamagitan ng security camera. Si Lijen ay 36 na taong gulang at isang matagumpay na entrepreneur na namumuno sa isang malaking kumpanya. Nakilala siya sa pagiging mahigpit at perfectionist sa lahat ng kanyang ginagawa. Mula noong insidenteng iyon ay ayaw ni Lijen ang lahat ng bagay na may kulay dilaw at ang lahat ng mga empleyado sa kanyang opisina ay napilitang itapon ang lahat ng mga bagay na kulay dilaw. Sa kabilang panig ang isang lalaking nagngangalang Xiao Bo nagtatrabaho siya bilang delivery man, at dating siyang skydiving trainer, nagtatrabaho siya ng maigi para ma-afford ang operasyon sa tenga ng kanyang pamangkin. Araw-araw niyang hinahatid ang mga packages gamit ang kanyang motor. Habang si Lijen ay hindi makamove on sa panloloko sa kanya ng kanyang kasintahan. Kaya nagpas siya si Lijen na makipaghiwalay na sa kanyang kasintahan kahit na malapit na silang ikasal. Maya-maya pa ay nakatanggap si Lijen ng video call mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Sophie. Si Sophie ay nakatira sa Paris kasama ang kanyang mga anak at asawa. Si Lijen ay nagbubuhos ng kanyang mga saloobin kay Sophie. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa problemang kanyang pinagdadaanan at pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Sophie kay Lijen na sigurado siya na balang araw ay makakahanap siya ng isang mabuting lalaki. Gayunpaman ay nagpa siya si Lijen na huwag na makipagrelasyon sa sinumang lalaki, dahil nawala ang kanyang tiwala sa mga lalaki at sinabi niya na siya ay nagpa siya na hindi na magpakasal. Gayunpaman kahit na siya ay nagpa siya na hindi magpakasal, umaasa si Lijen na maaari siyang magkaroon ng isang anak mula sa kanyang pananaw at ang relasyon ng anak sa kanyang ina ay panghabang buhay. Kinabukasan na ipinahayag ni Lijen ang kanyang nais na magkaroon ng anak sa kanyang assistant, hindi sa pamamagitan ng kasal o sexual na pakikipagrelasyon, kundi sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Sinabihan ni Jiyen ang kanyang assistant na humanap ng lalaking handang mag-donate ng kanyang sperm, at syempre dapat tumugma ang lalaki sa criteria na gusto niya. Iginiit din ni Lijen na ilihim ng kanyang assistant ang kanyang plano para maisakatuparan ang plano. Ang assistant ni Lijen ay nag-advertise ng posisyon para sa isang male assistant na sa totoo lang ay isang cover lang. Isa-isang nagsimulang dumating ang mga lalaki para makilahok sa job interview, ngunit sa kasamaang palad ay wala sa mga lalaki ang tumugma sa pamantayan ni Lijen. Sa huli ay nagpa siya si Lijen na itigil ang paghahanap niya. Sa mga oras na ito dumating si Xiao Bo sa company ni Lijen para mag-deliver ng package, at nagkataon na nakakita siya ng job advertisement para sa isang lalaking assistant sa bulletin board na nakikita ang malaking sahod na makukuha niya. Kapag nagtagumpay siyang maging assistant ng kumpanya ni Lijen, nagpa siya si Xiao Bo na mag-apply para sa posisyon. Bukod doon ay nangangailangan din ng pera si Xiao Bo para sa operasyon ng kanyang pamangkin. Ilang sandali pa ay may isang babaeng empleyado na kakatanggol lang sa trabaho dahil sa pagmamanipula ng financial data ng kumpanya, at mukha siyang galit na galit, at galit lalo na nang nalaglag ang mga gamit niya. Habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit ay nakita niya si Lijen at ang kanyang assistant. Masama ang kanyang loob dahil sa pagkatanggol niya sa trabaho. Desperadong sinaksak ng babae si Lijen gamit ang isang cutter, buti na lang at nandoon si Xiao Bo at iniligtas si Lijen. Matapos ang pagkabago ng babae sa pagtatangka kay Lijen, sinabi ng babae kay Lijen na mawawalan siya ng kustodiya sa kanyang anak dahil wala na siyang trabaho. Ayaw niyang mawala ang anak na mahal niya. Sa kanyang pag-amin na awa si Lijen sa kanya at kalaunan ay pinatawad siya ni Lijen, saka sinabi na bibigyan niya siya ng kabayaran hanggang sa makahanap siya ng isang bagong trabaho. Dahil sa kabaitan ni Lijen, inamin ng babae ang kanyang pagkakamali at nagpasalamat din sa kanya. Nang maayos na ang usapin, naging interesado si Lijen kay Xiao Bo. At nakapasa si Xiao Bo sa mga interview. Hindi nagtagal ay nakakuha siya ng kontrata sa trabaho, pinirmahan niya ang kontrata nang hindi man lang binasa ito. Hindi pa talaga alam ni Xiao Bo kung ano ang dapat niyang gawin dahil ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay pera. Ang assistant ni Lijen ay ipinaliwanag kay Xiao Bo na siya ang papalit sa kanya bilang assistant ni Lijen. Sa sumunod na araw nagsimula si Xiao Bo sa kanyang trabaho at nang umagang iyon ay kailangan niyang sunduin si Lijen mula sa kanyang bahay. Nagkamali si Xiao Bo sa kanyang unang araw ng trabaho, siya ay dumating ng huli dahil sa pagmamayabang ng katigasan. Sinabi ni Lijen kay Xiao Bo na mabilis na umangkop sa ritmo ng kanyang pang-araw-araw na gawain, kung hindi ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin siya sa unang araw ng trabaho. Ang unang araw ni Xiao Bo ay hindi naging maayos ang kanyang trabaho. Sa ikalawang araw na hiniling ni Lijen kay Xiao Bo na huwag nang magkamali lalo na ngayon. Habang makikipagpulong siya sa isang napakahalagang kliyente, sa kasamaang palad ay naipit sila sa isang napakasamang traffic.
Pagkatapos ay nagsimula si Xiaobo na maghanap ng alternatibong daan at sa kabila ng mas mahabang distansya, ay tiwala siyang maiiwasan niya ang trapiko at may hahatid si Li Jian sa kanyang pagpupulong sa tamang oras. Pagkatapos magtungo sa ibang kalsada higit pa sa inaasahan ni Xiaobo, ay naipit na naman sila sa traffic dahil dito ay mahuhuli si Li Jian sa isang pagpupulong. Pinagalitan siya na tatanggalin siya sa trabaho. Humingi ng tulong si Xiaobo sa isa sa kanyang mga kaibigan. Sumakay sila ng motorsiklo papunta sa lugar ng pagpupulong, dahil sa wala na silang pagpipilian. Pagdating niya sa harap ng kanyang opisina ay nagkita ni Li Jian ang importanteng kliyente niya na kasabay lang niyang dumating. Binati ng kliyente si Li Jian ng may paggalang at paghanga kay Li Jian. Hinahangaan daw niya si Li Jian dahil bilang pinuno ng isang malaking kumpanya ay hindi siya nag-aatubili na sumakay ng motorsiklo papunta sa kanyang opisina. Nagpahayag din ang kliyente ng kanyang interes sa motorsiklong sinakyan ni Li Jian dahil nagustuhan niya ang mga lumang anti-gang gamit. Pumayag ang kliyente na makatrabaho si Li Jian at pumirma sa kanilang kontrata. Si Li Jian ay mukhang tuwang-tuwa at nakayuko lamang ang kanyang tingin kay Xiaobo. Makalipas ang ilang araw nasa hospital si Xiaobo para kunin ang kanyang semilya na parehong inakala na ito ay isang pagsusuri lamang sa kanyang kalusugan. Habang nanonood ng isang video na ibinigay ng hospital kay Xiaobo pagkatapos ay nagpapatuloy na gawin kung ano ang kailangan niyang gawin upang mailabas ang kanyang semilya. Sa kasamaang palad na sira ang video na pinapanood ni Xiaobo kaya nabigo siya na mailabas ang kanyang semilya. Ang babaeng assistant at si Li Jian ay nagmeeting upang pag-usapan ang pagkabigo ni Xiaobo na magpalabas ng semilya na kailangan ni Li Jian. Dahil sa pagkabaigo ni Xiaobo na magbigay ng similya, sinabi ng assistant kay Xiaobo na tatanggalin na siya sa trabaho. Sinabi nila na kinuha lang nila si Xiaobo para makakuha ng similya para sa artificial insemination para kay Li Jian. Ginawa ito ni Li Jian para magkaanak. Nang hindi kinakailangang makipagrelasyon sa isang lalaki, ay halatang nasaktan si Xiaobo sa ginawa ni Li Jian. Nagpas siyang umalis si Xiaobo ngunit natigil ang kanyang mga hakbang nang inalok siya ni Li Jian na maging personal assistant niya para sa mas mataas na sweldo. Sa huli pumayag si Xiaobo na bumalik sa trabaho at ibigay ang kanyang semilya. Nang maglaon ng assistant ni Li Jian ay sinabihan niya si Xiaobo kung paano niya dapat ingatan ang kanyang kalusugan habang araw-araw dapat siyang kumain, at kung anong uri ng damit na panloob ang dapat niyang isuot upang makalikha ng isang magandang semilya. Binigyan si Xiaobo ng isang form na dapat niyang lagdaan lahat ng personal na data ni Xiaobo kasama ang kanyang mga sexual na aktibidad. Isang gabi ay nagsasaya si Xiaobo sa kanyang hapunan sa kalye at sadyang nag-order ng beer, samantalang sa kanyang kontrata sa pagtatrabaho ay kinakailangan niyang ihinto ang pag-inom ng mga inuming may alkohol. Nang hindi inaasahang dumating si Li Jian at nalaman ang kanyang ginawa, nang makita ang pagdating ni Li Jian humingi ng paumanhin si Xiaobo sa kanyang napagtantong nagkamali siya. Sa halip na magalit sa kanya umorder din si Li Jian ng beer at mas lalo pang nakonsensya ang dalawa sa paglabag sa mga tuntunin ng kanyang kontrata sa pagtatrabaho. Sa lalong madaling panahon pagkatapos dumating ang assistant ni Li Jian kasama ang mga medical staff. Napilitan si Xiaobo na sumama sa kanila sa hospital upang maalis ang lahat ng alak at kinain niya sa kanyang katawan. Kinabukasan ay tinawagan ni Li Jian si Xiaobo at hiniling na pumunta kaagad sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ni Li Jian nagulat si Xiaobo nang hilingin sa kanya ni Li Jian na umakyat sa kanyang kwarto. Sa isip ni Xiaobo ay inaakala niya na iniimbitahan siya ni Li Jian na magmahal sa kanya. Nagbihis si Xiaobo at naghanda ngunit lumalabas na ang iniisip niya ay hindi ang ibig sabihin ni Li Jian. Tinawag siya ni Li Jian para lang hilingin sa kanya na baguhin ang bumbilya sa kanyang silid, sa huli ay kailangan niyang tiisin ang kahihiyan ng kanyang mga aksyon. Sa sumunod na araw na nagtakda si Xiaobo na sunduin si Li Jian ngunit kasabay nito ay dumating ang dating kasintahan ni Li Jian na may dalang isang mga bulaklak. Ang lalaki ay dumating upang hilingin kay Li Jian na bumalik sa kanya. Napagtanto ni Li Jian na naririnig ni Xiaobo ang pag-uusap nila ng dati niyang kasintahan. Pumasok sila sa loob ng bahay, pagkatapos ay sinabi ni Li Jian sa kanyang dating kasintahan na wala na siyang pagmamahal sa kanya at hindi na siya babalik sa kanya. Gayunpaman hindi matanggap ng lalaki ang mga desisyon ni Li Jian, at patuloy na nagsusumamo kay Li Jian na bumalik sa kanya na humantong sa iba pang pagtatalo. Buti na lang at pumasok si Xiaobo sa bahay at itinaboy niya ang lalaki, pagkatapos ay pinuntahan ni Li Jian kasama si Xiaobo upang makita ang kanyang ama na nakatira sa isang nursing home na may sakit na Alzheimer's disease. Dahil sa sakit na dinaranas niya ng pagkawala ng memorya, hiniling ni Li Jian sa doktor na gumagamot sa kanyang ama ay magbigay ng pinakamahusay na paggamot para gumaling ang ama ni Li Jian at handa siyang magbayad ng malaking halaga. Habang naghahanda si Li Jian para umuwi,
Ang kanyang ama nilapitan siya sa tingin niya ay si Heejin ang kanyang asawa at hiniling kay Heejin na iuwi siya. Mahigpit na tinanggihan ni Heejin ang kahilingan ng kanyang ama at pagkatapos ay iniwan siya. Sa labas pinuna ni Xiaobo si Heejin sa kung paano niya tretuhin ang kanyang ama na nagsasabing hindi siya dapat tretuhin ng ganoon. Iginiit ni Heejin na ang ginawa niya sa kanyang ama ay labas na dito si Xiaobo at hindi na niya kailangan pang makialam sa kanyang mga personal na bagay. Lumipas ang mga araw, dumating ang isang gabi at pauwi na si Heejin sa kanyang bahay pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho hindi niya nagawang hanapin si Xiaobo. Sinubukang ni Heejin makipag-ugnayan sa kanya subalit naka-off ang telepono ni Xiaobo. Sa huli ay nagpa siya si Heejin na sumakay ng taxi pauwi ng mag-isa. Pagdating sa bahay nagulat si Heejin nang makita ang kanyang bahay sa napakagulo at maduming kondisyon. Lumabas na dinala ni Xiaobo ang ama ni Heejin na walang pahintulot mula sa kanya. Si Heejin ay labis na nabalisa sa ginawa ni Xiaobo na makialam sa kanyang mga personal na buhay. Silang dalawa ay nag-away sa huli ay nagpa siya si Xiaobo na huminto sa kanyang trabaho. Makalipas ang ilang mga araw ay nakatanggap si Xiaobo ng mensahe mula kay Heejin na nais na pagbayarin ng multa si Xiaobo dahil hindi niya natinapos ang kontrata sa pagtatrabaho. Nagmadali si Xiaobo na pumunta sa opisina ni Heejin upang makipag-ayos. Sinabi ni Xiaobo na hindi niya kayang magbayad ganoong kalaking multa. Sa halip na magalit tumawa si Heejin sa kalokohan ni Xiaobo. Ipinaliwanag ni Heejin ang dahilan kung bakit hindi maganda ang relasyon nila ng kanyang ama. Sa isang flashback ay nagkaroon ng kabit ang kanyang ama, kahit nasa harap ng ina ni Heejin. Mula noon ay nag-aaway ang kanyang ina at ama. Ang ina ni Heejin nagpakamatay, ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi nagpahalata sa pagkakamali ng ama ni Heejin, sa halip ay lalo siyang nabaliw madalas niyang yayain ang mga babae na pumunta sa bahay. Pagkatapos ay nagpa siya si Heejin na iwanan ang kanyang ama at manirahan sa Paris. Sa kasalukuyan matapos marinig ni Xiaobo ang kwento ni Heejin. Humingi ng tawad si Xiaobo sa kanya dahil sa panghuhusga sa kanya. Ang kwento pagkatapos ay nagpatuloy sa bahay ni Heejin, nagtataka si Heejin kung bakit parang ambisyoso na kumita ng pera si Xiaobo, ibinahagi ni Xiaobo ang sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Kailangan niya ng maraming pera para sa operasyon ng kanyang pamangkin na may problema sa pandinig at nangangailangan ng implant ng ear membrane operasyon. Noong gabing iyon, nag-usap silang dalawa at uminom ng maraming alak hanggang sa malasing sila. Kinaumagahan, nagising ang bawat isa at laking gulat nila nang makitang natulog na sila na magkasama magdamag. Makalipas ang mga ilang araw, pumunta si Heejin sa Paris para sa IVF program. Binalak niyang makarating sa Paris para makita ang matalik na kaibigan ni Heejin na si Sophie na matagal nang naninirahan sa Paris. Pinaalis ni Heejin si Xiaobo dahil kailangan niya ng ilang oras na mag-isa kasama si Sophie para pag-usapan ang kanyang mga plano. Si Sophie na tila alam na may mga palatandaan na may kung ano sa kanilang dalawa ni Heejin at Xiaobo. Pinayuhan ni Sophie si Heejin na wag nang gawin ang IVF at magpakasal na lang ito kay Xiaobo, hindi tinanggap ni Heejin ang payo ng kanyang kaibigan, sinabi ni Heejin na ang relasyon niya kay Xiaobo ay para lang sa trabaho. Nagmaglaon dumating na ang artificial insemination procedure para kay Heejin at handa si Heejin na sumailalim sa lahat ng procedure. Sumapit ang gabi lumapit si Xiaobo kay Heejin na mukhang may iniisip si Heejin. Iniisip ni Heejin kung ano ang sasabihin niya kapag nagtanong ang anak niya tungkol kung sino ang kanyang ama. Nakiusap si Heejin kay Xiaobo na tulungan siya. Nagmungkahi si Xiaobo ng iba't ibang mga senaryo, na sabihin ni Heejin sa kanyang anak sa hinaharap na namatay ang ama nito sa isang aksidente sa kotse. Sinabi ni Xiaobo ang isang aksidente na naranasan niya noong tinuturuan niya ang isang sundalo sa skydiving. Sa pagkakataong iyon, kinailangan ni Bo na iligtas ang isang sundalo na nawalan ng malay ilang sandali matapos siyang tumalon mula sa isang eroplano. Sa panahon ng pagliligtas ay parehong nahulog mula sa taas at nawala si Xiaobo. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaobo na siya ay pagod at gusto na niyang matulog at iniwan niya si Heejin na mag-isa na nananatiling tahimik pagkatapos marinig ang kwento ni Xiaobo. Isang araw, nagpa-party si Sophie sa kanyang bahay. Sa party binati ni Sophie si Heejin sa kanyang pagbubuntis at mukhang masaya ang lahat sa magandang balita. Pagkatapos ay inanyayahan ni Xiaobo si Eugene na sumayaw mukhang masaya sila. Habang nakayakap si Heejin kay Xiaobo, sinabi ni Xiaobo na gusto niya siyang makasama habang buhay. Natigilan si Heejin sa sinabi ni Xiaobo, saka kumalas sa pagkakayakap niya. Pagkatapos mula sa malayo ay pinapanood ni Heejin si Xiaobo na nakikipagkulitan sa mga bata. At nang makita ni Sophie kung nasaan ang kanyang matalik na kaibigan ay hiniling niya kay Heejin na tanggapin ang mga kahilingan ni Xiaobo.
Si Sophie sinabihan niya si Lee Jen na tumira siya kasama si Xiaobo, dahil naniniwala siyang na-inlove si Lee Jen kay Xiaobo at ganoon din ang nangyari kay Xiaobo. Pagkatapos ng party pinag-iisipan ni Lee Jen ang kanyang mga iniisip sa kanyang silid na iniisip kung ano ang dapat niyang gawin para mabuhay kasama si Xiaobo o manatili sa kanyang orihinal na pangako na hindi magpapakasal. Si Lee Jen pagkatapos ay pinuntahan si Xiaobo at pinauwi siya dahil tapos na ang kanyang trabaho, halatang dismayado si Xiaobo sa desisyon ni Lee Jin. Kinabukasan ay naghanda na si Xiaobo na bumalik sa Hong Kong ngunit tila nag-aalangan siyang iwanan si Lee Jen at humingi ng paliwanag kay Lee Jen kung ano ang kanyang nagawa. Pinili ni Lee Jen na manahimik nang walang sinasabi at umalis na si Xiaobo. Makalipas ang mga araw ang pamangkin ni Xiaobo ay naging successful ang surgery. Ang hipag ni Xiaobo ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Lumipas ang mga araw si Xiaobo ay patuloy na iniisip si Lee Jen. Sa kanyang pananabik kay Lee Jen gumawa si Xiaobo ng regalo para sa future na anak ni Lee Jen isang libro na naglalaman ng love story nila ni Lee Jen, humihingi rin ng tawad si Xiaobo sa magiging anak ni Lee Jen na wala sa kanyang tabi at sinabi rin niya sa kanyang anak na ingatan mong mabuti si Lee Jen. Si Xiaobo pagkatapos ay ipinadala ang libro sa Paris. Si Lee Jen na kasalukuyang nasa Paris at tila hindi nasisiyahan kapag ang isang delivery ay naghatid ng isang package sa kanyang imahinasyon ay nakita niya si Xiaobo na papalapit sa kanya. Si Lee Jen sa wakas ay natauhan at napagtanto na ilusyon lang niya iyon. Matapos basahin ang nilalaman ng libro, nakahanap si Lee Jen ng singsing sa loob. Nang sumunod na umaga si Sophie at ang kanyang asawa ay natarante dahil nawala si Lee Jen, sa gitna ng paghahanap kay Lee Jen ipinaalam nila ito kay Xiaobo. Dumating si Xiaobo sa Paris, upang hanapin ang nawawalang si Lee Jen. Si Sofia ang kanyang asawa at si Xiaobo ay tumungo kung saan ayon sa impormasyong nakuha ni Sophie ay naruroroon si Lee Jen. Habang nasa biyahe sinabi ni Sophie kung ano talaga ang nangyari kay Lee Jen sa kanyang pagbubuntis, namuhay mag-isa si Lee Jen, at naghanda siya lahat para sa kapanganakan ng kanyang anak na mag-isa. Isang araw ay nagkaroon ng hemorrhage si Lee Jen at nawala ang kanyang magiging anak. Para sa kanyang pagkawala nalungkot si Lee Jen at dumanas ng depresyon hanggang sa isang araw ay dumating ang isang delivery para maghatid ng package mula kay Xiaobo, mula noong araw na iyon si Lee Jen ay nawala. Nagawa nilang hanapin si Lee Jen matapos ang lahat na nakatayo sa gilid ng bangin. Nagmamadaling lumapit si Xiaobo kay Lee Jen at sinubukang pakalmayan si Lee Jen. Mukhang bigo si Lee Jen at gustong wakasan ang kanyang buhay. Para pakalmayan siya ikinwento ni Xiaobo ang kwento ng skydiver na minsan niyang sinabi kay Lee Jen na ito ay isang tunay na pangyayari na nangyari sa kanyang yumaong kapatid ni Xiaobo. Sinabi ni Xiaobo kay Lee Jen na kung siya ay magpapakamatay sasamahan siya ni Xiaobo hanggang dulo. Si Lee Jen at Xiaobo ay tumalon magkasama mula sa tuktok ng bangin hindi upang magpakamatay ngunit upang tumalon gamit ang skydiving equipment na dati nang inihanda ni Xiaobo. Pareho silang lumipad sa himpapawid at sa wakas ay nagawa niyang pakalmayan si Lee Jen. Pagkatapos ay naglakbay sila sa itaas ng magandang lungsod ng Paris at lumapag sa harap ng katedral na mapusok na naghahalikan. Ang mga tao na parang nakikibahagi sa kaligayahan ang nararamdaman nila. Nagtatapos ang pelikula habang magkasama si Lee Jen at Xiaobo at ang kanilang mga anak.